Kada programa ay rated ESP. Ito ay edukasyon sa pagpapakatao, tinuturuan tayo paano rumespeto sa isang kapwa-tao. para sa mga batang manonood. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, sir. Good afternoon. Ito po ang aking video presentation. Ito po ang aking topic. Religion, Tolerance in Multicultural Society. Religious tolerance is essential for a thriving multicultural society. It fosters understanding, respect, and peaceful consistent. Let's explore why respecting different faith matter. So, ayon dito, ang reliyong pagtanggap ay isang mahalagang aspeto sa isang masigla at multicultural na lipunan. Kapag tinanggap natin ang iba't ibang reliyon, nagiging mas bukas tayo sa mga pananaw at kultura ng iba na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at respeto. Ito ay hindi lamang nagpo-promote ng pagkakaiba-iba, kundi tumutulong din sa mga pagkakaroon ng mapayapang pamumuhay sa pagitan ng mga tao. Ang respeto sa iba't ibang mga tao. Ang respeto sa iba't ibang pananampalataya ay nagpapalakas ng pagtutulungan at pagkasundo, kaya't napakahalaga nito sa mga pagpapanatili ng kaayusan at pagkakaisa sa lipunan. Defining religious tolerance, acceptance and respect. Acceptance and respect for diverse religious belief. This understanding gives others the right to their own faith. Key difference. Tolerance does not mean agreeing with other beliefs. Instead, respect their right to hold them. It goes beyond putting up with to active respect. So, ayon dito, ang religious tolerance o tolerance ng reliyon ay ang pagtanggap at paggalang sa iba't ibang paniniwala sa reliyon. Ipinapakita rito ang pag-unawa na may karapatan ng bawat isa na magkaroon ng kanilang sariling pananampalataya. Sa mga pangunahing pagkakaiba, ang tolerance ay hindi nangangahulugan pagsangayon sa paniniwala ng iba, kundi ang paggalang sa kanilang karapatan magtaglay ng sariling pananampalataya. Hindi lang ito simpleng tiis sa mga paniniwala ng iba, kundi isa itong aktibong paggalang at pagpapalaga sa karapatan ng bawat isa sa paniniwala sa kanilang reliyon. Defining multicultural society. Variety of groups. A society contains a variety of cultural and religious groups, all living together. And enrich society. Diversity enrich society. Each bring different perspective, tradition, and values. Mutual respect. Require mutual respect and understanding for all members to thrive. So, pagtukoy sa multicultural na lipunan. Ang iba't ibang grupo sa isang lipunan ay binubuo ng iba't ibang grupo na may iba't ibang kultura at reliyon na nagsasama-sama at namumuhay ng pagkakasama. Pinagyaman na lipunan. Ang pagkakaroon ng pagkakaiba-iba ay nagpapayaman sa lipunan. Nagdadala ito ng iba't ibang pananaw, tradisyon at mga pagpapalaga. Paggalang sa bawat isa. Ang multicultural na lipunan ay nangangailangan ng paggalang at pag-unawa sa bawat isa upang magdagumpay ang bawat membro ng lipunan. Fundamental principle number 1. Freedom of consequence, a fundamental human rights declared by the UN. Number 2. Separates of church and state. Insecure religion, neutrality and governance. Inequality before the law. Regardless of religious belief, everyone is equal. Mga pangunahing prinsipo. Kalayaan sa konsensya. Ang kalayaan sa konsensya ay isang mahalagang karapatan pantao na pinapaayag ng United Nations.
Ito ay nangangahulugan ng bawat tao ay may karapatan na magpasya o magtanggi at magsanid ng kanilang mga paniniwala at reliyon ng malaya. Ang kalayaan nito ay isang fundamental na bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao. Hindi maaring ipaggayat o pilit sa sinumang sa ilalim ng prinsipo. Ito ay bawat isa ay may karapatang sumunod sa kanilang sariling mga paniniwala. Ang hindi natatakot na makaranas ng diskriminasyon o pag-uusig. Pag-iwalay sa Iglesia at Estado. Ang prinsipyo ng pang-iwalay ng Iglesia at Estado ang naglalayong tiyakin ng reliyon neutralidad sa pamahalaan. Ibig sabihin nito, hindi maaaring mangimasok ang Estado sa mga bagay na may kinalaman sa reliyon. At hindi rin maaaring mangimasok ang reliyon ay mangimasok o magdikta sa mga usaping pamahalaan. Ang layunin nito ay tiyakin ang mga desisyon at batas na ipinapatupad ng gobyerno ay batay sa mga prinsipyo ng katarungan at kapakanan ng mga nakararami. Hindi ng isang partikular na reliyon. Sa mga ganitong paraan, tinitiyak nito ang mga lahat ng mamamayan, anuman ang reliyon, ay may pantay na pagkakataon sa ilalim ng batas. Pagkapantay-pantay ng batas. Ang prinsipyo ito ay nagsasaad ng lahat ng tao ay may pantay-pantay na harap ng batas, anuman ang kanilang reliyon o paniniwala. Ang bawat isa ay may karapatang makatarungan at pantay-pantay na tratuin at walang sinuman ang dapat madiscriminate sa batay sa kanilang mga reliyon. Paniniwala, ipinapakita rito ang pagtanggap at paggalang sa pagkakaiba-iba ng bawat isa at binibigyan proteksyon ng karapatan sa bawat tao na sumunod sa kanilang sariling pananampalataya. Abang tinitiyak na hindi sila pinababa o pinipigilan sa mga pagkakataon na ibinibigay ng batas. Benefits social cohesion, reduce conflict, promote peaceful coexistence among diverse groups, foster belonging, creates a sense of community for all members, builds trust, encourage cooperation among different groups. Benepisyo, social na pagkakaisa, nagpababa ng laban. Ang social na pagkakaisa ay nagpapababa ng idwaan at hindi pagkakasundo-sundo sa pagitan ng mga magkagrupo sa lipunan. Kapag ang mga tao ay may malalim na pag-unawa at respeto sa isa't isa na mas nagiging madali para sa kanila na magtulungan at magtrabaho ng magkasama. Ang pagkakaroon ng kultura ng pagkakasundo at mutual na respeto ay tumutulong upang maiwasan ang mga idwaan at alitan na maaaring magdulot ng hindi pagkakasundo at kaguluhan. Lumikha ng pag-aari. Ang social na pagkakaisa ay lumikha ng pakiramdam ng pagkakabilang at pag-aari para sa lahat ng membro sa komunidad. Kapag nararamdaman ng bawat isa na sila ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan, mas nagiging bukas sila sa pakikisalamuha at pagtutulungan. Ang pagkakaroon ng isang mas malakas na ugnayan at kasamaan sa loob ng isang grupo ay nagpapalakas sa kanilang damdamin ng pagkakakilanlan at nagiging daan para sa mas malalim na pag-unawa at pagtanggap. Nagpapalakas ng tiwala. Ang social na pagkakaisa ay nagtutulungan sa mga grupo at nagpapalakas ng tiwala sa isa't isa. Kapag ang mga tao mula sa ibang grupo ay nagdulungan at nagkaroon ng mutual na paggalang, mas madali nilang matulungan ang isa't isa sa mga oras na pangangailangan. Ang pagtutulungan at pagkakaroon ng tiwala sa mga kasamaan sa komunidad ay nakakatulong upang makamit ang mas maayos at matatag na relasyon sa pagitan ng mga miyembro. Kaya't mas nagiging epektibo sa kanilang kooperasyon na iba't ibang aspeto ng buhay. Benefits economic growth. Number 1, diverse talent, global investment. Number 3, innovation. Benepisyo, paglago ng ekonomiya. Iba't ibang talento.
Ang pagkakaroon ng sosyal na pagkakaisa at pagpapaintulot sa bawat ibang reliyon at kultura ay nagiging dahilan sa pag-akit ng mga talento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kapag ang isang bansa ay may malawak na paggalang sa iba't ibang pananampalataya at kultura, nagiging bukas ito sa mga ideya at kasanayan mula sa iba't ibang lahi at reliyon. Ang pagkakaroon ng mga magkakaibigang talento ay nagdudulot ng mas malawak na pag-unawa, mas marami at mas iba pang pananaw sa mga solusyon at mas maraming oportunidad para sa mga mas mabilis na paglago ng ekonomiya. Pandaigdigan pamunuan. Ang mga bansa na may kasiguraduhan sa kalayaan sa reliyon at kadalasang nakakatanggap na mas maraming pamunuan mula sa mga banyag na kumpanya at negosyante. Ang mga investor at negosyante ay naghahanap sa mga bansa kung saan may seguridad at kalayaan. Sa mga karapatang pantao, kabilang ang mga kalayaan sa reliyon dahil nakikita nila ito sa isang indikasyon sa katatagan ng positibong kapaligiran. Para sa negosyante, ang pag-akit sa mga pandaigdigang pamumuhay ay nagdudulot ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga mamamayan at nagpapalago ng ekonomiya sa bansa. Inobasyon. Ang pag-aalok ng malayang espasyo para sa iba't ibang pananampalataya at kultura ay nagtutulungan sa pagpapasigla ng inobasyon at entrepreneurship. Ang mga taong may iba't ibang background, kultura at pananampalataya ay nagdadala sa sariwang mga ideya at pananaw ng mga maaring magdulot sa mga bagong produkto, serbisyo at teknolohiya. Sa mga inobasyon ay nagiging sanhi ng mas mabilis na paglago ng industriya at nakakatulong sa paglikha ng mas matatag na pag-unlad ng ekonomiya. Ang pagkakaroon ng kalayaan sa reliyon ay nagpapalakas sa kaisipan ng malikain at matalinong solusyon sa mga problema sa lipunan. Mas malakas na ekonomiya. Ang mga bansang may kalayaan sa reliyon ay kadalasang may mas malakas na ekonomiya. Ito ay dahil ang malayang paninilay-nilay ng mga tao at ang mga kanilang karapatan sa pagpapahayag ng mga pananampalataya ay nagiging dahilan ng mas maraming pagpapalitan ng ideya, mas aktibong pamilyan at mas marami pang negosyo. Ang mga bansa na tumatanggap ng iba't ibang reliyon at kultura ay mas malawak na kapasidad na lumikha ng mas maraming oportunidad, magtaguyod ng matatag na ugnayan sa internasyonal na kalakalan at magbigay ng mas matibay na pundasyon para sa matagalang pag-unlad ng ekonomiya.